Nasa linya na natin, Senador Sherwin Gatchalian. Senador, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Good morning, Joel. Good morning, Weng. Magandang umaga sa inyong dalawa. Opo, kausap namin kahapon si Senador Rodante Marcoleta. Ang dami palang mga buwis na ipinapataw po dun sa ating kuryente. Lahat daw po yan may value-added tax. At kung babawasin daw po yan, yung value-added tax na yan, malaki-laki ang mababawas dun po sa bayarin sa kuryente ng ating mga kababayan. Tama, yan ay kailangan i-review, no? Dahil meron din akong, ito nga hawak ko yung electricity bill ko. Yes. Ewan ko kung nakikita nyo. Opo. Yan po. Magkano po yan? binayaran nyo? Magkano? May mga government taxes dito na kailangan na talagang i-review. Isa dito yung energy tax, no? At alam ko matagal na itong energy tax na ito. At meron din dito mga local franchise tax na matagal na rin to. So kailangan talaga i-review para tingnan natin kung angkop pa ba itong mga taxes na ito sa panahon ngayon at mapababa rin natin yung presyo ng kuryente. Iba pa po yung energy tax do sa value-added tax. Iba pa yan. Aha. Iba pa. Wow. Yung VAT kasi yan ay kasama sa consumers. Oo. Ibig sabihin, pag nagkukonsumo tayo, lumalaki siya at kasama yan sa consumption natin. Pero yung ibang mga taxes dito, hindi siya kasali sa value-added tax. Ano pa pong buwis ang nakikita nyo, nasilip nyo, Senator, maliban sa VAT at energy tax? Ano pa bang Merong iba? local franchise tax na dapat tignan rin. At meron din dito mga iba pang mga taxes katulad doon sa system loss na dapat i-review rin. Dahil yung system loss, ito ay sanhi ng pagkawala ng kuryente kung tinatransmit yung kuryente. At kailangan din i-review kung dapat bang patawan to ng value-added tax. Bakit pinayagan ng batas yan, Senador? masyado Yung mabigat. system laws na ipaako do sa mga regular Consumer. consumers Oo. na wala namang kinalaman sa pagnanakaw po ng kuryente, hindi ba dapat ang bumabalikat niya na yung kumpanya na dapat ay humuhuli doon po sa mga nagnanakaw ng kuryente at hindi dapat ipinapasa yan sa mga regular consumers? Itong system loss, may dalawang klase ito. No? Una, yung technical and non-technical. Yung technical, pag kumukonsumo tayo ng kuryente, meron talaga nawawala. No? Kasi ano yan dumadaan sa linya. At pag dumaan sa linya, may nawawalang mga kuryente doon. No? Very technical siya in nature. Kaya the more we consume, the more nawawala yung kuryente. Kaya tinatawag nilang technical losses yan. Yung isa, tama ka, yung non-technical. Ito yung may jumper, nagnanakaw. Yes. Kaya tuwing may nagja-jumper at nagnanakaw, ipinapasa yan sa mga consumers na katulad natin. At kaya ang aking pananaw dyan, dapat wag patawan ng VAT dahil hindi naman consumption yan, hindi naman natin kinonsume. Diba? Ang VAT... Loss ng araw po yan, loss. Kasi parang Yes. kinukonsinti nating mga power consumers Yung mga nagnanakaw. yung krimen ng iba. Oo. Yan ang isang... actually, nagkaroon na kami ng maraming hearing dyan. At sa kasamaang palad, marami talaga tayong mga kababayan na nagja-jumper o nagkakabit ng illegal dahil nga nasa informal settler communities sila. Dahil kung ikaw ay nasa informal settler community, hindi ka bibigyan ng kuryente. No, dahil hindi naman ikaw may-ari ng lupa Totoo. No, binibigyan lang ng kuryente kung may-ari ka ng lupa. At dahil hindi sila mabigyan ng kuryente, kumakabit sila sa kapitbahay nila na legal naman. No? So o iba outright illegal talaga. So dapat i-review, no? At medyo komplikado yung sitwasyon at yung issue. Pero dapat i-review dahil hindi nga yan parte ng consumption natin. Layunin po ng review, Senator, ay bawasan, tanggalan ng napakaraming buwis ang kuryente natin para mapababa ang presyo ng kuryente. Correct. Over the years, Joel and Noel, marami na tayong mga batas na pinatupad. No? Meron dito yung Murang Kuryente Act kung saan tinanggal na yung ilang charges sa universal charges. Kaya nabawasan yung universal charges natin kung titignan natin. Ito ay napatupad nung mga 2 or 3 years ago at bumaba yung mga universal charges natin by about almost mga 30 centavos rin ang nabawasan. So, meron namang ginagawa ang pamahalaan para tuloy-tuloy ng mapabawas pero meron pang room, meron pa tayong puwang para
mapabawas pa yung presyo ng kuryente. Tsaka yung nakakapagtaka lang, Senator, di ba bakit doon sa 3 stages ng production hanggang distribution ng kuryente may VAT? Bawat stage noon may 12%. So you can just imagine kung gaano kalaki talaga ang patong sa presyo ng kuryente. Pwede bang bawasan yun? One time, big time kayo kung gusto niyo magpataw ng VAT. Sa konsepto kasi ng VAT, every chain, Yes. may VAT yan, pinapasa siya. O kaya may input, output, output. At yan ay isa rin rini-review namin kung mayroong mga double counting. No? Wala namang problema kung yan talaga tinatawag natin isang chain. Ayaw lang natin nagdo-double count. No? Paulit-ulit yung nangyayari. At yan din ay rini-review namin ulit, no? Para siguraduhin na walang double counting. Immediately, meron ba kayo nakikita, Senator, na pwedeng maging hakbang o magawa po ng Protect Committee kasama ng inyong counterpart sa Kamara para maibsan yung sobrang tindi ng bill shock? Yes. Di ba? Tama ka dyan, Weng. Ngayon kasi kakaiba yung sitwasyon. Tumaas ang presyo ng langis. Yes. Yung presyo ng bigas tumataas rin paunti-unti. Nakita ko paunti-unti Yes, tumataas opo. ang presyo ng bigas dahil nga sa sitwasyon. Tapos bumagsak kaya pa ayaw ang na- piso laban sa dolyar. Yes, bumagsak pa yung piso. No, so ayaw natin isabay yung pagtaas ng kuryente dito sa pagtaas ng presyo ng langis. Kaya ang aming panawagan sa ERC ay i-staggered o suspend yung pagtataas dahil nga sasabay ito sa ibang pagtaas ng presyo ng bilihin. At i-review mabuti. Huwag lang pag nagsumingil yung mga generation companies, kaagad tatanggapin natin. Ito yung mga panahon na dapat tayong mag-review. No? At dapat natin siguraduhin na hindi basta-basta lang ipinapasa yung charges sa atin. So yan naman ang pangako ng ERC at nangako sila na hindi isasabay yung pagtaas ng presyo ng kuryente. Okay. Kahapon kausap namin si Senador Marcoleta at binanggit po niya, hindi ko alam kung extreme nyo po itong matuturing. Pero ang panukala po niya, yung mga ayuda, magkano daw ang ayuda na binibigay natin? 600 billion daw. 600 billion daw yearly per annum. Ilagay na lang daw natin sa tulong sa pagbabayad po ng kuryente. Mas direkta pa raw pong mapapakinabangan ng taong bayan po yan. Tapos pinatatanggal po niya lahat ang VAT. Para ba daw... yun? Ewan ko, yun ba, nakikita nyo extreme ba yun? O yan ba? Hindi naman extreme. Tama ho si Senator Marcoleta dahil ang pinakamabilis na pagbibigay ng ayuda, idaan na natin dito sa kuryente. Dahil yung kuryente kasi pag nakukuha mo yung bill mo, buwan-buwan yan. Oo. So, mabilis. Hindi katulad ng ayuda, papapilahin mo pa yung tao, hanapin mo pa yung pangalan sa listahan, so matagal. So ang konsepto niya, bawasan na lang natin yung electricity bill. Total, dumadating naman yan buwan-buwan at sigurado makakarating yan sa consumer. So maganda yung mungkahi ni Senator Marcoleta at ako pinag-aaralan ko rin yung mungkahi niya. Nakita ko yung kanyang bill at nakita ko magandang pinag-aralan niya talaga mabuti. So kahit imbis na papilahin natin yung mga taong bayan sa init, lalo na ngayon, summer, sabi niya, bawasan na lang natin yung electricity bill para mas mabilis pa. Tsaka daw, Kasi Kita ko, maganda yun. Yung redound doon sa yung epekto noon sa bulsa ng mga pamilyang Pilipino, malaki, Senator. Oo. Kasi Yes. bawas ang Saka alam gastos mo, malaki ang panggastos sa pamilya, di ba? Kaya saka ang sabi niya rin na pag nagbigay ka ayuda, hindi mo alam kung saan pupunta yun. Diba? Ang kuryente, pag binawasan mo, alam mo, bawas yung kuryente. Yes, oo. Diba? So meron kang savings, kumbaga, na maiuwi at magagamit. Tsaka, Senator, during the past few months, ang tao po, ang pinaghahanap buhay na lang po, kuryente. Pag dumating po kuryente yung... at gasolina. At saka Ang gasolina, Diyos ko naman. At saka oil companies. Di ba? Kakaawa naman ng taong bayan. Ito pa, Talaga. may sinasabi Totoo yan. siya rito, yung sa lifeline rate, baka daw pwedeng gawin nating 200 kilowatt-hour kasi kung 20 kilowatt-hour lang daw bibigay Kung natin. 100 kilowatt-hour. Ay, ilan ba yun? 100 Ngayon kilowatt. 50. Ngayon nasa 50. 100 na raw, Senator, Yeah, sabi 100 ng na ba? Meralco. Yung Yun, expanded. 100 na raw po. Ilang bumbilya lang daw po yan eh. 2 bumbilya Yes, lang daw tama. pong kaya noon. Baka daw pwede itaas sa 200. Kaya ba yun? Sa bagong regulasyon ng ERC, nasa 50 kilowatt-hour. Ang 50 ay 3 bombilya, isang plancha, isang maliit na ref. No, Ang tsaka liit mo, konting Senator. pang-charge. Konting ref. pang-charge ng telepono. No, so talagang siya, maliit na maliit lang. Ngayon, ang konsepto nito ay para tumulong sa pinakamahirap nating mga kababayan.
No? So hindi nga lahat ng pinakamahirap nakakapasok dahil kung ang konsumo mo lampas ng 50 kilowatt, hindi ka napasok dito. Kaya doon sa 4-piece na 4 na milyon ng mga pamilya, 130,000 lang ang nag-qualify. Alright, o sige. Sana maging immediate. Yes, immediate yan talaga. Yan, tuloy-tuloy yung pag-aaral namin. At yung sitwasyon kasi nagbabago at regulasyon nagbabago. So tuloy-tuloy rin yung aming pag-aaral para mapababa ang presyo ng kuryente. Tsaka Senator, mahabol ko na rin, yung bang unbundling ng pagtatakda ng presyo ng mga produktong petrolyo, ano ba yan? Napag-usapan din ba yan? Kasi parang saan pa hinugot yung, halimbawa, 55 pesos yung bago pumutok yung yung digmaan, biglang naging 120, 130. Yes. 140. Ngayon pwede na. Dahil doon sa batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa ating Pangulo, ay sama namin doon yung unbundling. No? So ngayon, ang mga oil companies dapat na magdeklara kung magkano kita nila at magkano yung gastos nila. Dati hindi talaga. Hindi natin alam kung anong isubo sa atin, bibili na lang natin. So ngayon, hindi na ganyan. Pwede nang tignan ng pamahalaan. So, ang Only DOE ang for dapat- this crisis. Ang DOE po ang dapat gumawa nun, mag-obligate Yes, sa yes. lahat ng oil companies. Akin na libro nyo, tingnan ko kung ano yung Yes. sinisingil sala. In fairness to them, ginagawa na nila yan at bibigyan kami ng report kung ano nakita nila. Of course, kung may labis na nakita, Opo. ay pwede silang patawan ng parusa. Alright, Senator Win, salamat Sir, sa thank oras. you. Maraming salamat, Good Joel. morning. Thank you. Good morning to you, Senator Win Gatchalian, Chairperson, Senate Protect Ad Hoc Committee.